Magandang umaga po muli mga kapatid. Sa atin pong pagninilay-nilay, pag-aaral ng salita ng Panginoon, atin pong buksan ang ating mga Biblia kung meron po kayo dyan, o di kaya pwede na kayong tumingin at sabay-sabay po nating basahin ang mga nakasulat sa screens ng ating mga gadgets. Basahin po natin unang Kronikas, 1 Chronicles chapter 4, 9-10. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, dakila naming Ama, marami pong salamat dahil ang aming pong pag-aaral ng inyong mga salita at pagsamba sa inyo ay hindi po nahadlangan ng kahit na anong virus, mamang mga kaguluhan. Marami pong salamat sa pagpapala ng teknolohiyang ito. Dalangin po namin ang pagbasbas, paggabay ng banal na Espiritu sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita upang lalo po namin ito maunawaan, maisabuhay, maituro sa iba. Ito po ang aming pasasalamat at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay how do we turn pain into gain? Paano po natin mapapalitan ang sakit, hapdi, lungkot, kasawian na ating naranasan sa buhay na maging pagpapala po ito at kapaki-pakinabang para sa atin. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang isang karakter sa Biblia na ordinaryong tao pero meron siyang kakaibang pangalan. Ang kanyang pangalan po sa Hebreo ay Jabez. Pwede po natin siyang tawaging Jabez kasi nandito man tayo sa Pilipinas. Pero kung gagamitin po natin ang pronunciation ng Hebrew, Jabez po ang kanyang pangalan. At sabi ng kanyang ina, pinangalanan niya itong taong ito nung bata pa siya na Jabez dahil nakaranas po ang ina ni Jabez ng sakit sa kanyang pagluwal, sa kanyang panganganak sa kanya. Mga kapatid, ang mga Hebreo, makahulugan po ang kanilang mga pangalan. Lahat ng kanilang mga pangalan ay merong kahulugan, merong istorya sa likod ng kanilang mga pangalan. Tanungin ko kayo, ano po ang ibig sabihin ng Jesus? Kung makikita po natin sa salita ng Panginoon na ang katagang Jesus, ang ibig sabihin po nito ay He will save His people from their sins. Ibig pong sabihin, Savior. Kaya nga, ang tawag natin kay Jesus ay risen Savior. Si Rachel naman ay nanganak ng kanyang katapusang anak. At tinawag po niya itong Binoni, ibig sabihin, child of my sorrow. Anak ng aking kalungkutan. Pero pinalitan po ito ni Jacob. Ang tinawag niya sa kanilang anak ay Benjamin, meaning child of my right hand. Anak ng aking kanang kamay. So makikita po natin ito na mayroong mga kahulugan, meanings, significance ang mga pangalan ng mga Hebreo o Israelites. Ang mga tagasunod kay Kristo, ang tawag po sa atin noon ay Christians. Ibig sabihin Kristiyanos, o ang ibig sabihin ay followers of Christ. Ayan po ang ibig sabihin ng pangalan na ibinansag ng mga unang mananampalataya noon at tagasunod kay Kristo. Alam po ninyo, sa India, meron pong twins na ipinanganak noong Marso 27 at dahil babae at lalaki sila na mag-twins, ang pangalan ibinigay ay Corona sa babae at COVID naman sa lalaki. Iyon ang sabi ng ama ng mga bata para hindi daw nila makalimutan ang pangyayari na nakapalibot sa kapanganakan ng kanilang dalawang anak. Pero meron silang kaisipan na gusto nilang palitan ito, gawa ng yun ang mungkahin ng mga lolo at lola ng mga bata. Pero mga kapatid, sinasabi ko lang na meron talagang significance, meaning ang bawat pangalan ng anak ng mga taga-Israelite or anak ng isang Hudyo. Para sa ina ni Jabez, ang Jabez ay nangangahulugang sorrow.
nangangahulugang pighati, kalungkutan, kasawian, or isang salita lamang, aray. Yan po ang ibig sabihin ng Jabez, aray. Hindi po natin alam kung ano ang mga pighati, kalungkutan na naranasan ng ina ni Jabez habang ibinubuntis pa siya hanggang sa ilwal siya. Pero mga kapatid, dala-dala po ng batang ito ang pangalan. Siguro tinutukso siya ng kanyang mga kakilala, kanyang mga kalaro, aray, 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 or Jabez, Jabez, Jabez. Sino ba si Jabez, mga kapatid? Mababasa po natin ang kanyang pangalan sa kalagitnaan po ng tala ng maraming mga pangalan sa 1 Chronicles chapter 4. Kung hindi po tayo maingat, baka malampasan lang natin siya at hindi po natin makita ang mensahe ng kanyang buhay. Kasi mga pangalan. Pangalawa, sino ba si Jabez? Siya ay isang ordinaryong mananampalataya lamang. Hindi po siya propeta, hindi siya guro, hindi siya mangangaral, pero siya po ay magandang halimbawa ng malalim na pananampalataya sa Diyos at katatagan sa gitna ng lungkot, sakit o sama ng pakiramdam o mga kasawian sa buhay. Dahil po sa ganda ng kanyang kaisipan at inasal sa gitna ng hindi magagandang pangyayari, kanya pong napalitan ang pait, lungkot at sakit. Napalitan po ito ng isang buhay na mapapakinabangan at buhay na puno ng pagpapala. Ano po ba ang mga katotohanan sinasabi ng Biblia o kasulatan tungkol sa pains, sakit, hapdi, lungkot, kasawian? Ganito po mga kapatid. Una, Christians will suffer pains only while in this world. Ang mga pighati, ang sakit ng kalooban, ang kalungkutan, ang mga suliranin ay nangyayari lamang or mangyayari lamang dito sa mundo. Ito po ang sinasabi ng Revelations 21:4. He, meaning to say God, will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Darating po ang panahon na papawiin ng Diyos lahat ng mga pighati, lahat ng kalungkutan, lahat ng sama ng loob, lahat ng kasawian, dahil babaguhin niya ang lahat ng mga bagay pagdating ng panahon na ipinahayag sa Revelations 21 verse 4. Ibig sabihin mga kapatid, kung meron man tayong nararanasan ngayon na hindi magandang karanasan, pighati, lungkot, kasawian, kapalpakan, dito lang yan po mangyayari sa mundo at hindi na ito dadalhin sa kabilang buhay kung tayo ay Kristiyano. Pangalawa, ano pang mga katotohanan tungkol sa pains, sakit, hapdi, lungkot, kasawian? Pains and sufferings produce endurance, character, and hope. So maganda pala, blessings in disguise pala mga kapatid. Ang sakit, kasawian, mga problema, mga hapdi, ang idinudulot po nito, ang ibinubunga po nito ay pagbata. Ibig sabihin na kahit anong problema pang dumating, tayo po ay nasanay na. At ito po ay nagbibigay sa atin ng mabuting asal, mabuting pagkatao, character. At ito po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, mga Kristiyano doon sa Roma, Romans chapter 5, 3-4. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Na ang mga kahirapan, mga sakit, hapdi sa buhay na ating nararanasan, sama ng loob, kalungkutan, ito po ay nagbubunga ng pagbata. Ibig sabihin, nakakayanan natin ang mga hirap na dumarating sa atin habang nandito pa tayo sa mundong ibabaw. At hindi lamang yan, inaayos ng Panginoon ang ating asal, ang ating pananaw, ang ating karakter. At tuloy tumitingkad ang ating pag-asa na pagkatapos nito, at the end of the tunnel, there is going to be light. At pagkatapos nito, tayo po ay bibigyan ng pabuya ng Panginoon, rewards sa ating pong pagbata, sa mga kahirapan, sa mga problema na ating hinaharap. Pangatlong katotohanan tungkol sa mga sakit, hapdi, o di kaya mga suliranin. Pains are for inner cleansing.
Alam po ninyo mga kapatid, dahil po sa mga sakit, hapdi, kasawian, kalungkutan na ating pong nararanasan, nalilinisan po ang ating kalooban, ang ating kaluluwa sa mga bagay-bagay na hindi magaganda. Nadadala po ito sa ating pagsisisi, paghingi ng kapatawaran sa Panginoon, bunsod ng mga kahirapan atin pong naranasan. Ayon sa Biblia, Proverbs 20:30, blows that wound cleanse away evil. Strokes make clean the innermost parts. Ibig sabihin mga kapatid, lalong nililinisan ang ating kaloob-looban sa pamamagitan ng mga kahirapan, sa pamamagitan ng mga kasawian, kasakitan na atin pong nararanasan. At ayon pa sa Hebrews chapter 12 verse 11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Wala pong disiplina na hindi po masakit. Masakit pag dinidisiplina po tayo ng Panginoon. Pag isang bata ay dinidisiplina ng kaniyang mga magulang. Pero sa katapusan po nito, ito ay magbubunga ng katuwiran, magbubunga ng kapayapaan para sa mga taong dumanas ng ganong pagdidisiplina o sakit. Praise the Lord for that. Ayon sa Biblia mga kapatid, itong si Jabez ay nakaranas din ng hapdi. Sa kanya palang pangalan mga kapatid, ang pangalan niya ay Jabez, meaning to say sorrow. Ibig sabihin, hapdi, kirot, sama ng loob. Kung ikaw mga kapatid ay mayroong ganong pangalan, aray o ouch, hindi ka rin magiging masaya. Dala-dala mo yan sa habang buhay. Pero mga kapatid, napakaganda po ng nangyari sa buhay ni Jabez. At dito po ang ating pagtutuunan ng pansin. How do we turn pain into gain? Paano po natin papalitan ang hapdi, sakit, sama ng loob, mga kasawian ating naranasan sa buhay, na ito po ay maging pagpapala, na ito po ay mapakinabangan po natin. Number 1 na atin pong dapat gawin, na ginawa po ito ni Jabez, we are to become honorable. How do we turn pain into gain? By becoming honorable. Ang ibig sabihin po mga kapatid, dapat hindi po tayo magpadala ng ating sitwasyon. Ang iba kasi mga kapatid, pag sila po ay nasa mababang estado ng buhay, doon na lang sila naglalagi. Hindi na sila naghahangad na pumailan lang, hindi na sila naghahangad na tumaas pa sa estado ng buhay, kung minsan gumagapang na lang. Hindi po honorable yan. Alam po ninyo ang sabi ng Biblia, 1 Chronicles chapter 4 verse 9, Jabez was more honorable than his brothers. Ibig sabihin, kahit ganun ang pangalan niya, aray, Jabez, sorrow, pain, hindi po niya pinayagan na ang kanyang buhay ay gagapang o di kaya ay nasa mababang estado lamang. Pinilit niya po, nagsikap po siya na maging honorable. Paano po magiging honorable ang isang tao mga kapatid? Ayon sa Biblia, Proverbs chapter 3, verse 35, the wise inherit honor, but fools get only shame. Kung ang isang tao ay gumagawa ng masama, nagsasalita ng mga sama, ang darating sa kanya ay kahihiyan. Ngunit ang isang taong nag-aaral ng salita ng Panginoon, ang isang taong sumusunod sa utos ng Panginoon, and he becomes wise, he inherit honor. At ayon sa salita ng Panginoon, Proverbs 10:14, kung ikaw ay honorable na tao, ito po ay nakuha mo dahil sa wisdom, dunong at kaalaman na ibinigay ng Panginoon. At ano ang ginagawa ng mga taong pantas, taong may dunong at kaalaman? Ayon sa Proverbs 10:14, the wise store up knowledge. Saan po nakikita ang tunay na knowledge? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. So ang mga taong honorable ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang mga taong kagalang-galang ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Alam po ninyo, ang salitang honorable ay nagsisimula po ito or nanggaling po ito sa Hebreyong salita ng ibig sabihin wait. Kagaya ng ating mga honorable senator, honorable counselor, honorable congressman, ang ibig mong sabihin mga bigatin. Ibig sabihin may lalim ka, may bigat ka, dahil ikaw ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero yung mga palalo,
yung mga gumagawa ng kasamaan, ang sabi ng Biblia, they invite ruin. But the mouth of a fool invites ruin. Ibig sabihin, kasamaang palad ang inyong dadatnan kung hindi ka nag-aaral sa salita ng Panginoon. So ako po'y naniniwala na itong si Jabez ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya siya ay hinirang ng Panginoon na mas kagalang-galang pa kaysa sa kanyang mga kapatid. Ayon sa Panginoong Jesus sa Matthew 7:24, sino po daw ang mga taong kanyang tinatawag na pantas, kanyang tinatawag na marunong at may kaalaman galing sa Diyos? Ayon sa talata, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Ibig sabihin, ang taong pantas, ang taong honorable, ang taong kagalang-galang sa mata ng Panginoon, si Jabez, he was practicing the words of God that he heard. Ibig sabihin, kung ano po ang ating natutunan, hindi pwedeng hanggang sa tenga lamang, hanggang sa pakikinig. Dapat po natin itong gawin, dapat po natin itong talimain, trabahuin, at kung ano ang sinasabi ng Panginoon, dapat po natin itong gampanan. Then, we would become wise in the sight of God. Ayon sa Acts chapter 17, verse 11, ang mga taga-Berea were more noble, more honorable in character compared to those who were in Thessalonica. Mas kagalang-galang ang kanilang karakter, ang kanilang asal, kumpara sa mga tao doon sa Thessalonica. Ito po ay mga taga-Berea. Bakit? Dahil nung kanilang natanggap ang mensahe mula sa salita ng Panginoon, nagkaroon po sila ng gutom at uhaw, ng malalim na interes, kagustuhan na pag-aralan, siyasatin ang Biblia araw-araw upang makita nila kung totoo ba na ang sinasabi ni Paul ay nanggagaling talaga sa kasulatan. Mga kapatid, I believe that Jabez studied the Word of God and it made him more honorable than his brothers. So, ano po ang number one na dapat natin gawin upang ang atin pong pait, pighati, kasawian sa buhay, mga sakit sa damdamin ay mapalitan ng tinatawag na pagpapala, mapalitan ng tinatawag na pagiging maayos na buhay, o di kaya buhay na magagamit ng Panginoon. We must become honorable in the sight of God. Pangalawa, ano po ang ating gagawin upang ang mga sakit, hapdi sa ating buhay ay maging kapakipakinabang, maging pagpapala sa atin? Number 2, by asking God for help. Yan po ang ginawa ni Jabez, mga kapatid. Yan po ang ginawa ni Jabez. Jabez cried out to the God of Israel. Humingi po siya ng tulong. Sa ganun naman lang ang kanyang posisyon, dala-dala niya ang pangalan na ang ibig sabihin ay aray, hapdi, sakit, lungkot. Humingi na siya ng tulong sa Panginoon. At alam po ninyo mga kapatid, napakaganda po ang kanyang sinabi sa Panginoon sa kanyang prayer. Isa-isahin ko po ito. Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that He would bless me." Mga kapatid, pwede po natin itong gayahin, itong panalangin ni Jabez. Bless me, Lord. At ang pangalawa kanyang ipinanalangin, enlarge my territory. Palawakin niyo pa po ang aking lupain. Mga kapatid, pwede natin itong sabihin ang ating impluensya kasi itong mga lupain ay iiwan lamang natin sa mundo. Pero ang ating impluensya, ang naaabot po ng ating impluensya para makapagdala po tayo sa Panginoon, pwede yan ang pwede po natin ipanalangin. Jabez cried out to the Lord God of Israel, "Let your hand be with me." Sana Panginoon, kasama kita palagi. And number 4 that he prayed for, keep me from harm so that I will be free from pain. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na malayo ako sa anumang mga bighati, sa anumang kalungkutan, sa anumang mga sama ng loob o kasawian. Yan ang kanyang pinanalangin mga kapatid. We can pray para po itong ating mga tinatawag na pains ay maging gains. Ang ating mga sakit, mga sama ng loob ay maging kapakipakinabang, maging pagpapala. At alam po ninyo mga kapatid, ang sabi ng Biblia,
1 Chronicles chapter 4 verse 10, and God granted his request. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang hiningi, ang kanyang hiniling, ang kanyang ipinanalangin. Sasabihin mo, Pastor, sa Old Testament siguro yan. Baka hindi na applicable sa atin yan. Mga kapatid, basahin po natin ang susunod na talata, 1 John chapter 5:14. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. This is the confidence we have in approaching God. Ito po ang kasiguruhan na pag lumapit tayo sa Panginoon, and that if we ask anything according to His will, He hears us. Kung ang ating hinihingi, huwag po tayong mahiya na sabihin sa Kanya. Kung ito po ay nasasaklaw sa Kanyang kalooban, Kanya po itong ibibigay sa atin. Siya po'y nakikinig sa atin. Pangatlo at katapusan, how do we turn pain into gain? Paano po natin mapapalitan ang bighati, ang lungkot na ating mga naranasan, ang kasawian, sama ng loob, sakit sa damdamin? Paano po natin ito mapapalitan na maging kapakipakinabang, na maging pagpapala sa atin? Well, number 3, explore what you can do with what you have. Maraming mga blessings ibinigay ang Panginoon na dapat po nating gamitin. Hindi lang natin siguro napapansin, mga kapatid. Ito po ang isa sa mga prayers ni Jabez. Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would enlarge my territory." Pag pinalawak po ng Panginoon, siguro pinalaki ang ating kita, pinalawak ang ating lupain, pinalawak ang ating influensya, pinalawak ang ating ministry, pinalawak ang abot ng ating liderato, mga kapatid. Dito para sa atin, para ito gamitin natin upang makapag-akit pa tayo ng mga tao sa Panginoon. Kung ipagamit natin sa Panginoon ang anumang meron tayo, sasakyan, lupain, mga gamit, mga gadget, talento, mga dinaluhan nating mga seminars, workshops, kaalaman, dunong sa pagbabasa, pwede po natin itong ipagamit sa Panginoon. We can say, Lord, use whatever I have for your greater glory and honor. Alam po ninyo, mga kapatid, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano doon sa Pilipos, I can do all things through Him who gives me strength. Kakayanin po nating magawa ang anumang ipinapagawa sa atin ng Panginoon dahil sa kalakasan, dahil po sa kapangyarihan, Kanyang ipinagkaloob sa atin. Sa pagtatapos, mga kapatid, gusto ko pong ipakilala sa inyo si George Frederick Handel. Si George Frederick Handel ay isa pong kilalang musikero, musician. Siya po ay nagkomposo ng Hallelujah Chorus, the Hallelujah Chorus, na bahagi po ng Messiah. Kinakanta po ito sa mga kantata, kinakanta po ito sa mga simbahan. Pero bago pa niya nagawa ito, mga kapatid, siya po ay nagkaroon ng karamdaman. He lost his health. Naparalisa po siya sa kanang bahagi ng kanyang katawan. At hindi lamang yan, naubos po ang kanyang pera at inahabol-habol na siya ng mga taong gusto siyang singilin. Ewan ko kung utang yon o di kaya mga investments. Pero mga kapatid, sa gitna ng mga pighati, sakit sa kalooban, siya po ay nagpagamit sa Panginoon, and he was able to compose the Hallelujah Chorus. Papakilala ko rin sa inyo si Fanny Crosby. Siguro kilala natin ang mga hymns niya, pero hindi natin siya kilala. Si Fanny Crosby, mga kapatid, mga ilang araw lamang bago nang siya isinilang ay nabulag po siya. Pero ang dami niyang nakomposo, nagawang kanta and gospel songs. 8,000 hymns and gospel songs. Isa na dyan ang ating paborito na Blessed Assurance. Ang To God be the glory, great things He has done. Yan po ay komposo ni Fanny Crosby. Kahit sa gitna ng kapighatian, hindi siya makakita, siya po ay nagpagamit sa Panginoon. He was able to compose 8,000 hymns and gospel songs. Mga kapatid, for review, how do we turn pain into gain? Number 1, by becoming honorable. Pag-aralan po natin ang Biblia. Maging masigasig po tayo sa pag-aaral ng Biblia. Number 2, by asking God for help. Isangguni po natin, idulog po natin ang ating mga kabigatan sa Panginoon. At gawin po natin anuman, gamitin po natin anuman ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Anuman ang meron tayo, gamitin po natin. Tayo po ay
Manalangin. Panginoon naming Diyos, dakila naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita na aming napag-aralan ngayong umaga. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong paggabay upang hindi lamang ito manatili sa aming mga isipan, bagkos ito po ay malagay sa aming mga puso at magawa po namin, Panginoon, ang inyong ginagawa upang anumang mga pighati, anumang lungkot, anumang sama ng loob, anumang sakit, anumang kasawian ang aming naranasan ay maging kapakipakinabang para sa amin. Ito po ay maging pagpapala para sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.